Ayan, palapakan po natin si Lord ng malakas. Amen? Ang lakas naman yan. Ayan, hallelujah. No? So, purihin po ang Panginoon kasi ano na po, no? Last day na po ng July. Amen ba? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, anong pinagpapasalamat mo sa Diyos? Mga kapatid. Ayan. I-reserve mo yan mamaya. Amen? Kasi, alam niyo po, napakaganda pong practice ng JIBC na kada huling araw ng buwan, tayo po ay nagpapasalamat. Amen? Huling Friday ng buwan, nagpapasalamat tayo. Actually po sa main, anong tawag na? Hindi, yung COPT ba yung tawag nila, no? So, kumbaga parang, ano ba meaning? Ayun, celebration of praise and thanksgiving, di ba? So, ibig sabihin, napakahalaga kapatid na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang Diyos? Amen? Hallelujah! Po, kaya tayo po ngayon ay magkakaroon po ng topic na serving God with grateful heart. So naniniwala po ako, lahat po nang nandito, dahil kayo po ay umattend ng prayer meeting, kayo po ay lingkod ng Diyos. Amen? Hindi lang po ang mga nakatayo sa unahan, hindi lang po ang mga praise and worship, hindi lang po ang mga leaders ang lingkod ng Panginoon, kundi lahat ng naghahanap sa Diyos. Amen? Wala pong malaki o maliit sa Panginoon. Wala pong mahirap o madali na ginagawa para sa Panginoon. Kundi lahat ay para lamang sa Diyos. Amen? Kaya ngayon po, tayo po ay may topic na serving God with grateful heart. So bago po yan, tayo po muna ay pumunta sa ating key verse. Colossians chapter 3 verse 15 to 17 or sa Tagalog po ay Colosas chapter 3, verse 15 to 17. Ayan. Sige po, buklatin niyo po yung inyong mga Bible, no? Para po, ang lingkod po ng Diyos may Bible. So, napakahalaga po niyan. Colossians or Colosas chapter 3, verse 15 to 17. So, sabi po sa salita ng Panginoon, sige po, pag nabuklat niyo na pala, baka sabihin niyo, hindi ako nanghihintay. Colosas or Colossians chapter 3, verse 15 to 17. Ayan. Sabi po dito, maghari sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang kawan, ito ang itinawag sa inyo ng Diyos. At magpasalamat kayo, ang salita ni Kristo ay mananatili ng sagana sa inyong puso. Turuan at palahanan ninyo ang isa't isa ng buong karunungan. Umawit kayo sa Diyos ng salmo, himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa inyong puso. At anuman ang inyong gawin, sa salita man o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Amen. Kapatid, hindi po lahat yan aaralin natin. Pero bago natin tayo mag-move forward, gusto ko po munang maintindihan nyo. Kung titignan nyo kapatid, sinasabi ng Colossians chapter 3, verse 15 to 17, maghari sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, ito ang itinawag sa inyo ng Diyos. Amen? Ang bawat isa po na tumanggap po sa Panginoon ay bahagi ng kanyang kawan. Amen? Ibig sabihin, ikaw ay kabahagi na. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang aalis. Amen?
Marami kapatid, kung titignan nyo po, kung mapansinin nyo po sa kalagitnaan natin, marami nang umalis, marami nang nawala, marami nang hindi natin maintindihan anong nangyari sa buhay. Pero darating ang pagkakataon, ibabalik sila ng Diyos. Bakit? Kasi nga, kabilang na sila. Amen? Kaya kapatid, ngayong araw, kaya nga po ang topic natin, serving God with grateful heart. Hindi ka basta-basta aalis. Amen? Kundi, ano man ang hirap, ano po yung sumunod? Magpasalamat. Amen? Dahil ang sabi dyan, no, ang salita ni Kristo ay manatili ng sagana sa inyong puso. Napakahalaga nito kapatid. Dapat sagana sa puso. Amen? Hawakan mo nga yung puso mo kung okay pa yan. Yung iba baka broken na. Amen? So ibig sabihin, walang ibang magpapasagana ng puso mo kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, napakahalaga kung wala po kayong Bible, may Bible po dyan sa likod. Pwede po kaming magbigay. Kung meron po, kung wala po pa kayong sabihin nyo, Kuya Jerome, wala akong Bible. And then, dami dyan sa likod. Iuwi nyo. Kasi kapatid, hindi pwedeng sabihin mong, Lord, maglilingkod ako sa'yo, pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Yun po ang magpapasagana. Ano ba? Turuan at palalahanin ninyo isa't isa ng buong karunungan. So, ibig sabihin kapatid, ang paglilingkod po ay inaalala mo yung katabi mo. Amen? Napakahalaga kapatid, pag napansin mo na, halimbawa yan, si Jake na lang, nawawala, hanapin. Amen? Kung halimbawa, meron ka nang di napapansin na nakakapunta, hanapin. Bakit? Kasi kailangan yung paalalahanan. Amen? At sunod, umawit kayo sa Diyos ng salmo, himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa inyong puso. Amen? Alam niyo po, na-realize ko lang kanina, habang po nagpapaawit si Angie. Sabi ko, Lord, itong kantang to, siguro ilang years na. Siguro doon pa lang ako sa main, naririnig ko na eh. Imagine niyo po, tingin ko mga bata pa to sila Sarah eh. Si Syra, nandun pa yan, may sipon pa yan siya dati eh. Pero pinapakanta na yan. Tama ba? No, luma na yan eh. Tama ba, G? Di ba? Pero kung titignan mo, bakit iba pa rin yung kagalakan ngayon? Kasi hindi yan sa bago o luma, kundi saan yan? Sa pusong pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Kaya nga kahit ano eh, kahit ano pang awitin yan, kumpara yan sa Panginoon, nagdadala yan ng kagalakan sa puso mo. Amen? Ano pa po? At ano man ang iyong gawin, ano daw ang gawin mo? Salita, gawa. Gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat ulit sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So kung titingnan natin kapatid, wala kang ibang gagawin kundi mga bagay na ipagpapasalamat mo sa Diyos. Amen. Sige nga po, halimbawa, sabihin na natin na, Kuya Jerome, may kahinaan ako. Ako na lang pala, wag na lang kayo, ako na lang. May kahinaan ako, nakakapag-sigarilyo pa rin ako. Kapatid, tingin mo ba yung gagawin mong pagsisigarilyo nakakalugod yan sa Panginoon o hindi? Papaalala mo sa sarili mo yun eh. Amen? Kaya nga napakahalaga kapatid na magkaroon ka ng pagpapasalamat. Kasi pag nakita mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, kaya mo nang bitawan kahit mga maling gawa. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, kung titingnan natin, ayan po, maraming tao ang naglilingkod sa Diyos dahil sa tungkulin, ang iba naman dahil sa obligasyon, ang iba naman ay dahil may hinihinging kapalit. Ngunit ang pinakamagandang paglilingkod ay ang paglilingkod na nagmumula saan? Sa pusong mapagpasalamat. Amen? Tingnan mo kapatid yung mga sample ko dyan. Kung halimbawa, isa ka sa mga taong naglilingkod ka dahil sa tungkulin, pag wala ka ng katungkulan, tapos na paglilingkod mo. Kung dahil naman sa obligasyon o kaya nahiya ka, nakakahiya kaya pumunta na ako. Pag nawala na yung hiya mo, wala ka na rin. O kaya naman, hinihingi mo yung kapalit, paano kung hindi binigay? Kunyari, hindi ka nabigyan ng bigas, halimbawa lang, wala ka na rin. Pero kapatid, ang pinakamagandang paglilingkod
kung ito ay nagmumula dahil naging mabuti ang Diyos sa'yo. Amen? Kahit ano mangyari, hindi ka naaalis kasi mabuti si Lord. Amen po ba? Pag yung puso mo ay mapagpasalamat, kahit ang hirap, kahit nakakapagod, kahit lakad dito, lakad doon, ikaw ay tutuloy pa rin kasi ito ay pagpapasalamat mo sa Diyos. Amen? Naalala ko si Ma'am Rachel, bumagyo man yan. May nahulog pang, bago pa mag-pandemic yun, ma'am, no? O pandemic na yun. Bago pa mag-pandemic, nandito kami, pagpe-prayer meeting. Nakita ko yung hangin dyan sa labas, sobra. May bumagsak na ng puno, tumuloy pa rin. Buti na lang napigilan sa kalagitnaan. Kasi di mo kapatid, bumagyo man, tayo, konting ulan, katamad naman mag-church. Di ba? Uy, may busy kasi ako eh. Kapatid, pero kung kinikilala mo ang Diyos ay mabuti, kahit gaano ka pa kalayo. Amen. Kahit gaano pa kahirap, tutuloy ka sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, nagmumula yan sa pusong magpapagpasalamat. Pwede ba natin basahin yung nakabulat? 1, 2, 3, go. Amen. Kapatid, hindi tayo naglilingkod para mahalin ka. Amen. Hindi po naglilingkod para masabi mo sa Diyos na, ay, para mahalin ako lalo ni Lord. Hindi eh. Ikaw ay naglilingkod kasi mahal ka na. Amen. At kung maglulook back ka, bibigyan kita ng 1 minute, kapatid. Sige po, pikit po kayo. Kasi pag nakadilat kayo, may makikita pa kayo. Sige po, pikit po kayo. Yan, pikit po kayo. Huwag mo nang gagawa na kahit ano. Babalikan mo yung buong July mo. Naging mabuti ba si Lord? Amen. Sige po, balikan mo yung mga kabutihan ng Diyos. Yung wala kang makain, pero nagkaroon ka ng pagkain. Yung pagod na pagod ka, pero nakapagpahinga ka. Yung ang dami mong stress, pero hanggang ngayon, lumalaban ka pa rin. Amen. Sige po, may 30 seconds pa. Huwag ka mainip. Amen. Balikan mo lahat. Kasi para makita mo na ang paglilingkod mo sa Panginoon ay hindi mo base sa sitwasyon mo, kundi dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Alam ko, naging mabuti po si Lord sa'yo. Amen. Parang hindi naman kayo napangiti. Amen. Kapatid, napakahalaga niyan na gusto ko pong i-insist o i-instill sa isip mo ngayon na napakahalaga po ng grateful heart. Amen. Napakahalaga po ng mapagpasalamat na puso. Kasi alam mo, kapatid, may mga nanay dito at tatay. Halimbawa, Kuya Roland, si PJ, halimbawa lang, no, binigyan mo ng Jollibee, tapos nagreklamo, bibigyan mo pa kaya ulit? Di na. Baka kwek-kwek na lang yung next time, di ba? Kasi bakit? Hindi nagpasalamat. Amen? Ang sarap kaya bigyan ng nagpapasalamat. Amen ba? Kaya kapatid, wag mong kakalimutan magpasalamat sa Panginoon araw-araw. Naging mabuti sa'yo si Lord eh. Amen? Ngayon, first point po. Ayan. Sabi po dyan, a grateful heart remembers God's face. Amen. Dahil pala dyan pa lang yung pikit. Di ba? A grateful heart remembers God's grace. Tignan natin kapatid ha. Sabi po ng Colossians 3:15, magpasalamat kayo. Amen. Kung titignan mo kapatid, hindi ko alam kung anong form ng salita ito mami sa Tagalog. Pero di ba parang pag sinabing magpasalamat kayo, ibig sabihin may natanggap ka na. Tama ba ma'am? Di ba kumbaga sinasabi ni Pablo, mag-thank you ka na. Kasi na-receive mo na yung grace eh. Amen. Kumbaga kapatid, diniretso na po ni Pablo ang mga taga-Kolosas, magpasalamat ka. Kasi kapatid, ang grateful heart, inaalala niya ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kapatid, ang pagpapasalamat po ay hindi po nagsisimula sa sitwasyon mo, kundi sa pag-alala ng biyaya ng Diyos. Alam mo kapatid, pag problemado ka, alalahanin mo yung ginawa ni Lord. Amen? Halimbawa, pinagpas ka ng Diyos ng marami kang utang, nakabayad ka kahit papano. Alalahanin mo lang yun, bakit? Sabihin mo dun sa sitwasyon mo may utang ka ulit, ngayon pa ba ako
mangangamba sa mga utang ko, nung nakaraan na, binayaran ni Lord. Amen? Aalalahanin mo yung kabutihan ng Diyos. Amen? Kasi kapatid, yan talaga yung susi sa buhay. Halimbawa, nakita mo na, katulad yan, ako po, ang dami ko na pong nakita na pinagaling ng Diyos. Kaya pag ako po hinihika, lagi ko sinasabi, Lord, di ba may pinagaling ka nga eh? Pagkagalingin mo rin ako. Amen? Kaya yung dati ko pong araw-araw na inhaler, ngayon, 2 na lang. Hanggang sa magiging 1 na lang yun, hanggang sa maging wala. Pero, ang mahalaga, inaalala ko yung kabutihan ng Diyos. Amen? Kasi kung titignan lamang natin ang problema, mawawalan tayo ng gana sa paglilingkod. Kung kami pong mga leader, titignan namin yung mga upuan, mawawalan ako ng gana. Ito po kasi inayos na po ng praise and worship kahapon. Kahapon ba? Tama no? Pagtingin ko, sabi ko, bawasin ko kaya? Kasi hindi naman napupuno. Pero alam mo, pinaalala sa akin ng Panginoon, hindi, wag mong bawasan. Prophecy yan na may uupo dyan. Amen. Hindi ako dapat tumingin sa kung gaano kaganda o kung gaano kahirap, titingin ako kung gaano gumawa ang Diyos. Amen. Last youth revival pa lang, hindi wala kasi, wala ibang mga nanay, no, na, hindi ko alam kung napagalitan pa si Nicole. Pero, yung ginawa ng Diyos dun sa youth revival, grabe. Meron pong nagpa-pray sa akin, sobrang tangkad, anak po ni Ate Nina, ang tangkad. Tapos yung katabi niya, kasing tangkad ni Ding Dong. Ang tangkad. Sabi ko, Lord, hindi ko alam yung buhay nito, paano to, Lord? Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw na ang gumawa. Hindi ko alam eh. Alam mo kapatid, wala pa akong sinasabi, nilay hands ko pa lang. Umiiyak na. Sabi ko, salamat Lord, may ginawa ka. Kasi kung wala, ano kaya ginawa ni Kuya Jerome? Di ba, ang hirap po kayo mag-minister. Kasi paano nga kung walang nangyari? Di ba? Pero ako, naniniwala ako, may gagawin ng Diyos. Sabi ko sa Lord, ngayong ulit Friday, mag-i-expect ako. Bakit? Kasi may ginawa na si Lord. At alam niyo kapatid, nag-staff meeting kami, merong ulit ginawa ang Diyos. Tignan niyo po sila, Pastora, nasan po ngayon? Nagmi-mission. Kasi may ginawa si Lord. Kasi, ngayon po may nagbigay po doon ng 1,000 square meters na lupa. Bigay bigay. Palakpakan naman natin si Lord. Bakit? Kasi marunong umalala ang ating church sa ginawa ng Diyos. Amen? Kaya tignan niyo, kapatid, huwag niyo po maliitin yung mga nandiyan sa bulletin. Tignan niyo yan. Kahit na nandun ako sa women's dyan. Di ba? Naging mabuti si Lord. Tinitignan ko yan eh. Lagi po akong napunta dyan. Kaya salamat po sa buhay nun. Sana madagdagan na kasi natapos ko na eh. Pero kapatid, sabi ko, hindi, ganito na pala yung ginawa ni Lord. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, masama mukha mo dyan. Ano ibig ko sabihin? Gumawa ka sa Panginoon nang hindi mo nakikita yung mga problema, kundi nakikita mo na mabuti ang Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Kasi kapatid, mo, ngunit kapag naalala natin na alin, pinatawad ka na ng Diyos, iniligtas ka ng Diyos, hindi ka iniwan ng Panginoon, araw-araw kanyang binibigyan ng bagong awa, naku, tingin ko hindi ka mapipigilan sa paglilingkod. Pero kung kabaliktaran kapatid, halimbawa kabaliktaran ng ginawa mo, kawawa naman ako, di naman ako makatulog, parang inaatake na naman ako, walang mangyayari. Bakit? Kasi hindi mo naman yan sinusurrender sa Lord eh. Inaalala mo lang yung pangit. Amen? Kaya nga kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na ang Diyos po ay kumikilos po sa ating kalagitnaan at dapat mo yung makita. Amen? Lagi ko itong illustration. Pag ikaw ba may ulam, anong tinitignan mo? Na naman o salamat Lord? Itlog na naman. O kaya naman, sardinas na naman. Nag-uusap kami ni Kim, wala lang kami maisip na ulam. Pero sabi ko rin, salamat, may ulam pa din. Amen? Anong ibig ko sabihin? Reklamo o pagpapasalamat? Ikaw na pumili. Amen?
Pero ako, kung ako sa inyo, pagpapasalamat na lang. Kasi mas magandang meron pa din kaysa sa wala. Amen. Kaya nga, kung inaalala mo yan, ano po, basahin nga natin yung nakabold, 1, 2, 3, go. Magiging natural ang ating pagpapasalamat. Kaya nga napakahalaga po ng grateful heart. Amen. Kaya mag-reflect ka eh. Baka kaya wala ako kasi hindi ako mapagpasalamat. Baka kaya hindi ine-expand ni Lord yung kung anong meron ako ngayon kasi hindi ko kayang ipagpasalamat kung anong meron ako ngayon. Amen. Napakahalaga ng grateful heart. At magugulat ka na lang. Mabuti pala ang Diyos. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga, ang grateful heart serves joyfully. Amen. Ang grateful heart ay naglilingkod ng may kagalakan. Pwede mo bang ngitian yung katabi mo? Sige, ngitian mo. Baka mamaya, kaya nga, lagi po sinasabi sa praise and worship, di ba? Pag nagigitara kayo, hindi ganun ako, napagalitan na ako niyan dati. Ngumiti ka naman. Ngayon kasi pero sa totoo lang, imagine mo, ano yung kanta kanina? Itaas mga kamay, no? Di ba, kapatid, dapat so you are serving joyfully. Amen? Katulad yan, last Sunday, nagpakain tayo. Ano yung mukha mo, pagkain mo. O tubig. Hindi ganoon, kapatid. Dapat maligaya. Amen? Hindi napipilitan. Amen po ba? Kaya nga kapatid, sa totoo lang, pwede sa isang ngiti mo lang, pwedeng makakilala yan sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga, lagi ko itong kinikwento, nung nakila Angela ko doon sa buhay na tubig, dayo kami doon, no? Ano bang nangyari? Basta si Jella, may kinuha ang gamit, tapos kami nila Raven, si Angie. Nandun kami sa may buhay na tubig elementary school. Tapos nakatingin ako doon sa barbershop doon. May barbershop pa ba sa inyo? May barbershop doon. Kaganyan lang ako. Tinitignan ko paano maggupit si kuya. Ngayon, lumingon sa akin yung barbero. Sabi niya sa akin, ako naman, magka-tropa. Sabi ko, ang di mo, kung sinungitan mo yun, wala kang magiging kaibigan. Pero kung ikaw mapagngiti ka, tapos kahit di mo kilala, iningitian mo, magugulat ka na lang, inaapira-apiran ka, di mo sila kilala. Amen, bakit? Kasi kapatid, pag ikaw ay joyful, ang gaan ng buhay mo. Amen. O isipin mo, malungkutin ka. Sige, kahit makakasalubong ka ng masiyahin, mahahawa sa'yo eh. Di ba? Para bang, wala namang bagyo. Bakit bumabagyo dyan? Di ba? Punong-puno ng problema yan. Amen? Kaya makikita mo sa mukha eh. Tignan mo ulit yung katabi mo. Sige nga kung problemado yan. Makikita mo yan. Alam niyo po, psychologically speaking, eyes are the windows of the heart. Amen? Tignan mo, mata. Tingnan nyo, dapat wala kang Si Jella nga, nakatabi eh. Eye to eye contact nga yan. Totoo po, eyes are the windows of your heart. Psychological Kasi titignan mo, hindi mo mapipeke yung mata mo eh. Pag malungkot yan, malungkot yan. Ito mo si Syra. Di ba? Kung titignan mo, hindi mo mapipeke. Bakit? Kasi hindi mo nga mapipeke yung emotion mo. Amen. Kaya nga, kung grateful ang puso mo, kahit ang lungkot ng pinagdadaanan mo, masaya ka. Bakit? Kasi ang kaligayahan mo ay nasa Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kaya nga kasi tingnan mo Colossians 3:17. Lagyan ko na lang ng dot para mas maintindihan natin. Sabi po dyan, anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Diba? First point natin, inalala mo. Pag inalala mo yung kabutihan, masaya ba yun? Masaya yun. Kaya pag gumawa ka ngayon, inaalala mo yung kabutihan ng Diyos. Kaya you are serving joyfully. Amen? Hindi sinabi ng Biblia na gawin lamang ang malalaki. Minsan kasi, parang wala naman to eh.
Tagabantay, dito pa ako nilagay ni Kuya John, tagabantay ng mga bata. Di ba? May nagre-react. Di ba? Pero kapatid, kung tingnan mo kasama rito ay alin, pag nag-ayos ka ng upuan, ramdam na ramdam po namin yung nag-ayos ng upuan na masaya. Sa hindi, ano? Bugs, bugs, hila-hila, dug-dug-dug-dug-dug. Diba? Pero alam niyo po yung masayang magligpit? Titingnan ko mamaya kung masayang magligpit. Diba? Yan, sa pag-awit, sa pag-preach, sa pag-welcome na lang eh. Dapat tayong mga nandito, yung mapalangiti. Imagine mo, yung buhay nung papasok dyan, sobrang gulo na. Tapos pagpasok pa sa church, danggulo rin. Amen? Sa pagbisita, si Ate Nazarene, may bumisita. Si Ate Nazarene ba, pag bumisita, hoy, tagisan ka ba? Sinisipa ba ni Ate Nazarene yung pintuan ng mga member na hindi niya makakausap? Ba, si Angela, syempre youth president to eh. Sabihin ba niya, hoy, di ka umaaten. Baka maaari kung ako pa. Pero tingin ko yung si Angela, hindi ganun kasi mahingin yan eh. Di ba? Ibig ko sabihin, kapatid, sa pagbisita, dapat may kagalakan. Amen? Sa pagdi-disciple. Nag-disciple ka ba para sumikat-sikat ka? Hindi, no? Para rin yan sa Panginoon. Amen? Sa pananalangin. Sa pagbibigay. Sa simpleng paglilingkod, kapatid, na walang nakakakita. Masaya ka ba? Amen? Kasi kapatid, pwede mo bang basahin? Yun yung may line. 1, 2, 3, go. Kapag Amen. Kahit na magwalis ka lang ng alikabok dito, ang laking bagay mo. Amen. Kahit wala mang magsabi sa'yo, good job. Si Lord naman na nagsabi sa'yo, well done, my faithful servant. Amen. Kasi kapatid, kukunin natin yung affirmation sa Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, sabi, ano man ang iyong gawin, gawin ninyo ang lahat saan? Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Gawin mo ang lahat ng bagay na as if si Lord ang siyang talagang nakakakita sa iyo at sa iyo lang. Amen. Kaya kapatid, hindi na po mahirap. Kaya tingnan nyo kapatid, mo sa inyo hindi naman na in-invite. Pumunta na lang kayo ng kusa. Bakit? Kasi alam mo kailangan mong gawin para sa Panginoon. Amen. Normal na sa iyo mag-evangelism. Normal na sa iyo magbigay. Bakit? Kasi ginawa mo para sa Panginoon. Paano kung di ka grateful? Ang bigat ng katawan. Ang bigat ng pagbibigay. Amen? Kaya nga kapatid, sabi po ng Panginoon, gawin natin lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Nag-uumpisa yan sa mapagpasalamat na puso. Sa totoo lang, hirap po kaya maglingkod. Iba-iba ugali. Iba-iba schedule. Yung praise and worship po, kung titingnan nyo kapatid, hindi magkatugma-tugma schedule yan. Minsan nagpa-practice kami, umaga na ng Sunday. Kasi sobrang pagod. Pero tumutuloy pa rin. Bakit? Kasi hindi naman para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen. Kaya nga, imagine nyo po, naalala ko lagi yung kwento ni Pastora. New Year. Sabi ni Pastora, no, New Year, no? Pinatawag siya sa pinagkaloob. 11:30 daw. Pumunta siya, naka-e-bike siya doon. Imagine mo pinatawag ng New Year. Kasi inaaniyan ba ng demonyo yun, no? Pinag-pray niya. Pagbalik putukan na. Imagine mo, kaya pala walang nakakakita nun. Pero ang Diyos ang siyang nagpahala sa kanya. Amen. Pag ginawa mo kasi para sa Panginoon, kapatid, hindi po liko ang Diyos para kalimutan niya ang lahat ng pag-ibig na ginawa mo. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya kapatid, kahit maliit lang yan. Bukas, Sabado, kapatid. Kahit mag-ayos ka lang ng isang upuan, pas uwi ka na, pwede na yun. Kahit maliit. Amen? Kahit na yung simple mo, punta ka dito sa church. Kahit ganun lang, kapatid, malaking bagay na sa Panginoon. Amen? Kasi sabi po ng Zechariah chapter 4 verse 6, do not despise small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Pag tinagalog, huwag mong maliitin ang mga simulang maliliit. Kasi ang Diyos ay nagagalak na nag-umpisa ka na. Amen?
Ang tanong, may naumpisahan ka ba? Tanong mo nga sa katabi mo, may naumpisahan ka na ba? Amen? Meron na. Yung pag-attend mo dito, kapatid, pag-uumpisa na yan, pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kaya nga, a grateful heart serves even during difficult season. Amen? Ang Diyos ay Diyos din kahit may problema ka. Pwede ka bang maging honest? Sino po may problema dito? Taas kamay. Ay, may problema. Sana all wala. Diba, may mga problema tayo. Hindi pwedeng sabihin ko kay Ma'am Rachel, Ma'am, yung problema mo maliit lang eh. Hindi ah. Kasi maaaring madali para sa'yo, mahirap para sa akin. Tama ba? Pwedeng mahirap para sa, ay madali para sa akin, mahirap para sa'yo. Kaya nga, hindi mo huhusgahan ang isang tao base sa problema niya. Amen? At huwag mo maghusga. Kaya nga, kung titignan natin kapatid, pag grateful ang puso mo, maglilingkod ka pa rin, kahit mahirap. Tingnan niyo po yung Habakuk, chapter 3, verse 17 to 19. Pag wala eh. Ayan. Ay, patanggal na lang ko. Ayan. Kung titignan mo kapatid, pag binasa niyo po yung Habakuk 3:17 to 19, sige po, buklatin niyo kasi hindi ko binuo dyan eh. Pero, sabi niya dyan, medyo sa ulo ko, kahit walang bunga ang puno, kahit walang crops, kahit walang mga asno, kahit wala akong meron, ako ay magagalak sa Panginoon dahil siya ang aking tagapagligtas. Habakuk chapter 3 verse 17 to 19. Siya ay bibigyan niya ako ng lakas na para bang oso, and He will strengthen me. Sabi po sa English. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Ito ang tunay na pasasalamat. Hindi lang kapag merong blessing. Sabi ni Habakuk, kahit walang bunga ang puno, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Amen. Ulitin ko ha, kahit walang bunga ang puno, magagalak ako sa Diyos. Minsan kapatid, hindi ka marunong magalak pag walang pera. Sige nga, kapain mo nga yung bulsa mo kung may laman. Walang laman. Pero thank you, Lord. Amen. Hindi yung, wala na naman akong pera, nasan ba yung asa? Wala na naman akong pera, nasan na yung Bombay? Wala na naman akong pera, ito si Aling Mars, no? Hindi yung Mars natin, ha? Di ba? Anong ibig ko sabihin? Ang pagpapasalamat natin ay laging nakabase sa sitwasyon natin, which is hindi dapat. Nakabase dapat ang pagpapasalamat mo kung gaano naging mabuti ang Diyos sa'yo at para sa kanyang mga pangako. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kapatid, kahit may problema ka, salamat Panginoon. Kahit na may sakit ka, salamat pa rin Panginoon. Kahit na may pagkukulang ka o kakulangan ka, salamat pa rin. Kahit na umiiyak ka, salamat pa rin. Kahit na naghihintay ka pa, salamat pa rin. Patuloy mo lang sabihin, salamat Panginoon. Bakit? Sabi po ng Bible, pag nanalangin ka at humingi ka sa Diyos, magpasalamat ka na para bang natanggap mo na ito. Amen? Tingnan mo naman, hihingi ka ba kung alam mong hindi kayang ibigay ng Diyos? Tingin ko hindi. Para bang ganitong ugali yan eh. Halimbawa, sinabihan ko si Ate Nazar, Ate Nazarin, bibigyan kita ng kotse. Sabihin ba ni Ate Nazarin, pasalamat na lang ako pag dumating na. Hindi, di ba? Anong unang response ni Ate Nazarin? Salamat, naisip mo pa. Amen? Kung hihintayin mo pa yung pagpapala, bago ka magpasalamat, di ka na grateful nun. Ang mga bagay na hindi mo pinagpapasalamat sa Diyos ay eventually nagiging pride. Ano po yung pride? Sa Tagalog, kumbaga yabang, pagmamalaki. Amen? Kaya kapatid, di ba, sabi ni Jesus,
Tignan mo yung mga bulaklak, kahit walang nagdadamit sa kanila, magaganda sila. Bakit yung mga ibon, kahit walang nagpapakain sa kanila, may pinakain sila? Hindi kasi sila pinabayaan ng Diyos. Ikaw, kailan ka huling nagpasalamat sa damit mo? Kailan ka huling nagpasalamat na meron kang natulugan? Kailan ka huling nagpasalamat na meron kang biyaya? Maliit man yan. Amen? Kaya po sa lahat ng pagkakataon, salamat Panginoon. Amen? Pwede mo ba sabihin yan, salamat Panginoon. Ang hina naman yan. Salamat Panginoon. Amen? At hindi na dapat yan mawala sa labi mo. Amen? Meron nga akong nakita na ganitong Kristyano. Dumigay lang, thank you Lord. Di ba? Imagine mo, pati pagdigay, pinasalamat pa kay Lord. Ganun dapat. Sabi mo ng OA ka, Kuya Jerome. Pero yun ang magandang ugali. Sabi ko, bakit nagtithank you ka? Nabusog ako eh. Uminom ng coke. Oh, thank you Lord. Di ba? Hindi nawawala ang pagpapasalamat sa iyong mga labi. Dapat laging sinasambit. Amen. Imagine mo yung hindi mapagpasalamat. Wala. Ang buhay niyan, busangot. Ano yung busangot? Walang kwentang buhay ito na nakarinig tuloy ng videoke. Pag tanggalin ko yung mga karaoke nyo, di ba? Kasi irritable. Pero pag ikaw nagpapasalamat, kahit irritable ka, nakokontrol mo emotions mo. Bakit? Kasi nga, mas tinitignan mo yung kakayahan ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, ang tunay na grateful servant ay hindi sumusunod sa damdamin. Saan? Sumusunod siya sa katapatan ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, napakahalaga ng Bible. Bakit? Kasi yun yung katapatan ng Panginoon. Dapat alam mo salita ng Diyos. Kasi kung hindi mo alam yung gagawin niya, anong ipagpapasalamat mo? Amen? Alam niyo po, ang isang Kristiyano, kaya siya nagiging mahinang Kristiyano. Kasi hindi niya alam yung kayang gawin ng Diyos. Magkaiba po kasi yung alam mo lang na ginawa sa iba, sa tinanggap mo. Amen? O halimbawa, wala kang pera. Anong Bible verse niyo para sa walang pera? Sige nga, matanong ko po. Sinong meron? O di ba? Wala. Sabi po ni Abraham, God will provide. O halimbawa, malungkot ka, anong Bible verse mo sa kalungkutan mo? Lahat meron. Sabi ng Bible, He is close to the brokenhearted and He will rescue those spirit are crushed. Meron pa, He is collecting your tears and He is tracking your sorrow. Oh. Amen? Paano kung wala? Di ko alam, mahal kaya ako ni Lord. Di ba? Ganito na lang siguro yung buhay ko. Meron nga akong nabasa, sabi niya, Lord, padama naman ng blessing mo. Sabi ko, Lord, ano ba ito, Lord? Sabi ko, kapatid, dadamahin mo yung blessing ng Panginoon. Damang-dama mo na kung pinili mong tignan. Amen? Imagine mo, kapatid, kami po, alam mo yun nila, Pastora Rachel, madalas po pumupunta kami ng ospital. Imagine mo, wala ka sa ospital. Punta kayo PGH, kapatid. Meron nga nasa sahig, foam lang. Punta kayo sa Las Piñas General Doctors. Monoblock, nakaupo yung na-stroke. Tapos ikaw, gumising ka pa. Ang sarap pa ng gising mo, hindi ka marunong mag-thank you. Tapos sasabihin mo, wala na talagang kwenta yung buhay ko. Hindi mo lang kasi nakita yung kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya nga ano pong sabi dito? Grateful heart serves even difficult season. Bakit? Kasi pinipili mong magpasalamat kahit hindi mo alam kung anong outcome. Pero dahil mabuti ang Diyos, amen, mabuti ba si Lord? Mabuti si Lord. At dahil mabuti ang Diyos, hindi siya maghahangad sa iyo ng masama. Kaya dapat magpasalamat ka na agad kasi mabuti si Lord eh. Amen? Kaya nga sa fourth point, kapatid. Pwede ba natin basahin? 1, 2, 3, go. Ang gratitude daw o ang pagpapasalamat ay iniingatan tayo saan?
sa pagkaroon ng pagrereklamo at pagsabog. Sino po dito sumabog na yung emotions niya? Taas nga kamay. Di ba? Pag sumabog na yung emotions mo, hindi mo na alam yung sarili mo eh. Di ba? Meron akong kilala, pag sumabog yung emotions, lumalayas. Pag sumabog yung emotions, nandyan lang sa kwarto. Pero kapatid, pag meron kang pagpapasalamat, iniingatan ito. Amen? Ano pa yung burnout? Ito po yung burnout. Pag sinabi kasing burnout, highest level na po ito ng stress. In terms of psychology, no? Meron kasing level ng stress eh. Merong manageable, merong stress, merong severe stress hanggang sa burnout na. Ano yung burnout? Ito yung para bang outlet, pag sinaksak mo, sumasabog na lang agad. Ngayon, kung ikaw ay mayroong pagpapasalamat na puso, stressful ka, and yet, maayos pa rin ang isip mo. Bakit? Kasi hindi mo finifeed yung sarili mo ng negative, kundi kabutihan ng Diyos. Amen? Tingnan mo kapatid, malungkot ka na, pinakinggan mo pa, Moira. Sige nga, di ba malungkot ka na, tapos, ano ba nga ni Moira? Di ba? Ikaw ang iniwan. Di ba mga ganun-ganun ka? Eh, lungkot mo na yun pag ginawa mo. O, tingnan mo. Sobra mo ng stress. Halimbawa sa school, no, sobra mo ng stress. Pinanood mo pa yung bago ngayon. Teach you a lesson ba yan? ERPB, puro sampalan. Kaya ikaw ngayon, saan kayo? Bakit? Kasi hindi mo tinuturuan yung puso mo ng mga bagay na tungkol sa Diyos. Amen? Mas gustong-gusto mo pa yung mga malulungkot. Hindi na kasi ako updated sa mga malulungkot na kanta ngayon eh. Amen? Tapos magma-my day ka ngayon. Nakalagay doon. It's so lonely. Umuulan na naman. Di ba? Bakit ko alam ganyan ako dati? Ako po, imo kulot nga tawag sa akin eh. Anong ibig sabihin? Laging imo. Fix me, I'm broken. Yes, I'm smiling, but inside I'm dying. Ganun ba? Tapos biglang may nag-correct ko sa akin dito sa church. Sabi niya, Jerome, sabihin ko lang sa'yo, Christian ka na ha. Sabi niya, dapat puro Bible verse na. Sabi ko, bakit? Dati hindi ko naintindihan, nagagalit ako pag sinisita ako. Pero, nung nalaman ko kapatid yung verse na, there is life and death in tongue. Kung anong dideklara mo, yun ang pwedeng mangyari. Sabi baka pilosopin yung chat naman yun eh. Uy. Amen? Anong ibig ko sabihin? Kaya magdeklara ka ng pagpapala. Amen ba? Magdeklara ka ng yung maayos. Pag tumingin ka sa bahay mo, makalat, Lord, alam ko, babaguhin mo yung bahay ko. Amen? Ito si Kuya Roland, intindi ng faith na to eh. Nag-chat ko yan sa akin, nagpapabackup sa prayer. Lagi yan nagsisend ng picture ng bahay. Amen ba? Sabi niya, malapit na po, Kuya Jerome, malapit na po. Amen? Kaya magugulat ka. Napatingin siya. Magugulat ka, may bahay na yan. Amen? Eh ikaw, tulo na naman. Tagpi-tagpi na naman. Eh may nakausap nga ako kapatid, sabi niya, hindi ako aalis sa squatter. So, sayang. Sabi ko, paano kung may pagkakataon na bigyan ka ng Diyos sa Lancaster? Di ka alis? Ewan ko na lang, pero sana umalis ka. Bakit? Pagpapahala na yun eh, tinanggihan mo pa. Amen? Anong ibig sabihin? Kaya kayo iingatan sa complaining at burnout. Kasi pag mapagpasalamat ka, ramdam na ramdam mo pagpapala ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kaya nga kapatid, isa sa pinakamalaking dahilan ng spiritual burnout ay kapag nakakalimutan natin kung bakit tayo nagsimula. Kaya ka nandyan kapatid, may ginawa si Lord sa'yo. Tama? Kaya ka nandito sa prayer meeting, hindi dahil makulit lang kami, kundi dahil gusto mong katagpuin ka ng Diyos. Amen? Kapag puro trabaho ang nakikita natin, mapapagod tayo. Pero kapag nakikita natin ang Diyos, manunumbalik ang ating lakas. Amen? Lagi kong inaalala yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, mabuti ka kasi kung nanatili ako doon, na walang bahay, nandun lang sa ilalim ng tulay, siguro nananaksak na ako ngayon. Amen? Mabuti ka, Lord, na pinagaling mo ako. Mabuti ka, Lord, tinulungan mo ako dun sa tatay ko. Amen?
aalalahanin mo kung bakit ka nandito ngayon. Amen? Ulitin ko, ako po, ganun ako lagi eh. Panginoon, napagdaanan ko na to. Ano pang gagawin nito pag umulit-ulit? Meron nang pinatunayan si Lord dati eh. Amen ba? At gagawin niya yun ngayon. Bakit? Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Ano pong sabi doon? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, ang kahabagan niya ay hindi nagwawakas. At ito ay laging bago kada umaga. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Imagine mo kapatid na sikatan ka ng araw, bago pag-ibig sa'yo. Ang problema, inaalala mo yung luma. Kaya dapat lagi mong isipin, Lord, bago, kaya manunumbalik yung lakas ko. Amen? Ang gratitude po ay nagpapaalala, hindi ko ito ginawa para sa tao, ginawa ko ito para sa Diyos. Amen? Marami talaga kapatid pagdating sa anxiety. Ano ba, bakit ba nagkaka-anxiety yung tao? Iniisip niya kasi anong pwedeng mangyari. Tama, mali? Kaya nagkakaroon ng depression ng tao, iniisip niya kasi yung ginawa ng tao sa kanya. Pag anxiety ka, di ka tatantanan niya, negative, negative, negative. Ang ganda naman ng buhay mo, pero paparamdam sa'yo ng anxiety, wala kang kwenta, wala kang kwenta. Ako kapatid, college graduate, manager pa, nung nagka-anxiety ako, para bang trapo ako, sabi ko, bakit ganito? Pero nung nalaman ko yung identity ko sa Panginoon, amen? Yung nalaman ko na meron palang Kristong namatay, para bigyan ako ng buhay, mahalaga pala yung buhay ko. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Kaya kapatid, hindi mo gagawin ang lahat ng bagay para lang sa tao. Anong gagawin mo sa tao? Hindi ka man paboran ng tao, papaboran ka naman ng Diyos. Amen? Kaya wag mong gawin yung mga bagay para sa tao. Dapat sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, tignan niyo po yung point number 5. Nagbigay po ng greatest example si Jesus ng isang grateful service. Sa paanong paraan? Bago pinaproseso sa krus, nagpasalamat siya sa Ama. Sa gitna ng nalalapit na paghihirap niya, pinili pa rin niyang sumunod. Kapatid, sabi nga ng Panginoon not my will, Lord, but your will be done. Hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo, Panginoon. Ano bang sabi? Pinag-pray ka pa nga Yung Gethsemane prayer ng Panginoon. Sabi niya, yung mga pinili ko, iingatan mo. At yung mga pipiliin pa, iingatan mo. Hindi para tanggalin sila dito, kundi para makayanan nila ang buhay sa lupa. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, binigyan ka ng Diyos ng tamang example. Nakita mo ba si Lord na nagreklamo? Matanong ko sa'yo. Nung merong 5,000, ay patay, 5,000, nandyan pa yung nagtitake out. Gumanon ba si Lord? Pag nakita, ako dati, ganun Alam ni Abel yun. Abel, huwag ka kukuha ng 3. Alam niya yan. Pero nung nakita ko na si Lord niya, hindi nagre-reklamo kahit sino pang nandyan. Amen? Nagreklamo ba siya na, hala, yung adulterous woman, ikaw kasi ginawa mo yun, gumanon ba siya? Hindi. Bakit? Kasi alam niyang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, alam niya yung sakit na darating, ngunit mas mahalaga sa kanya ang kalooban ng Ama. Amen ba? Kaya nga kapatid, tingnan niyo po, hindi lahat ng ministry madali. Merong mga pagkakataon, kapatid, na walang nakaka-appreciate sa'yo. May mga pagkakataon, kapatid, na walang pumapalakpak sa'yo. May mga pagkakataon, kapatid, na hindi ka nila nauunawaan. May mga pagkakataon, kapatid, na talagang mag-isa ka sa paglilingkod. Pero lagi mong tandaan, ang Diyos po ang nakakakita ng mga bawat tapat na naglilingkod. Meron pong in the Old Testament time, kapatid, si Hagar, nasa wilderness siya. Nakita siya ng Diyos. At anong sabi niya? You are my Elroy. Anong ibig sabihin ng Elroy? The God who sees me. Ang Diyos na nakakakita sa akin. Kaya nga kapatid, wala mang nakakita. Wala mang nagsabi sa'yo. Gawin mo pa rin para sa Panginoon. Amen?
Dahil kapatid, higit na kaya kang pagpalain ng Diyos kaysa sa mga taong nakakakita sa'yo. Amen po ba? Kaya nga kapatid, magkaroon ka ng grateful service kasi kahit si Jesus, tingnan mo, anong ugali ni Jesus? Basahin niyo po yung whole gospel. Lagi siyang umaalis para manalangin sa lihim. Amen? Imagine mo kapatid, kaya hindi tayo pwedeng magreklamo eh. Nagpakain ng 5,000 ngayon. Gigising ng madaling araw para mag-pray. Tapos meron pang pagkakataon kapatid, alam niyo po ba yung si Pedro lumubog? Anong sabi nung unang mga verses nun? Inabot na ng gabi si Jesus sa pananalangin. Amen? Tapos naglakad sa tubig. Anong ibig ko sabihin? Kasi nga, nag-establish siya ng intimacy sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, hindi ka man nakikita ng tao, kita ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kita ka ni Lord. Amen? Kaya kapatid, ito dapat makita sa'yo kung meron kang grateful heart. Amen? First, a grateful servant serves faithfully. Sabihin mo nga, tapat. Ang hina naman, tapat. Amen? Hindi lamang kapag inspired ka. Sa main po, may kumausap sa akin youth. Sabi niya, Kuya Jerome, pupunta po ba kayong yung Kalayaan dito kasi may crush pala dito? Paano kung wala na yung crush mo? Maglilingkod ka pa? Amen? Hindi lamang kapag inspired, kahit sa ordinaryong araw. Amen? Kapatid, pwede kang maging servant kahit saan ka. Pwede kang maging servant, kapatid, pag meron kang problema. Ayan, kahit umulan. Amen? O, diba? May illustration tayo. Kahit meron pang bagyo, lagi tayong susunod sa Panginoon. Amen? Pangalawa, ang grateful servant daw, naglilingkod ng humble. Sabi mo nga, humble. Hindi naghahanap ng recognition. Ayun, magsalita ang Diyos ang makitaas. Amen? Hindi na naghihintay na, uy, ang galing mo naman. Ang galing mo naman. Hindi, kapatid. Ang mahalaga, si Lord ang mapurihan. Amen? Pangatlo, ang grateful servant daw, naglilingkod ng buong puso. Hawakan mo nga yung puso mo, kapatid. Amen? Hindi kalahati. Dapat buo. Sige, kapatid, hawakan mo nga yung purut-purutin mo nga yung puso mo. Sige. Amen? Hindi po kalahati. Dapat buo. Amen? Lahat ibibigay sa Panginoon. Kaya nga kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo, even paalala ni Pastora, di ba? Hindi po nagmamatter kung maliit o malaki ang paglilingkod. Dapat tama ang puso. Amen? Kasi kapatid, half obedience is disobedience. Pag ang isang bagay iginawa mo ng kalahati lang, hindi yan obedience. Amen? Kaya nga sa ating conclusion, amen? Sa ating conclusion, kapatid, kung naging mabuti po ang Diyos, nakakasangin ka ay pasalamatan sa ating paglilingkod. Amen? Pwede ba natin basahin yung Hebrews 12:28? Sige nga po. Yan. 1, 2, 3, go. Malakas. Dapat mas malakas pa sa ulan. Amen? 1, 2, 3, go. Kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig. Magpasalamat tayo sa Diyos at sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod ng may paggalang at banal na pagkatao. Amen? Kahit umuulan. Amen po ba? Kasi kapatid, pag nakafocus ka sa Panginoon, kahit magulo, amen? Alam niyo po, kahit may ulan yan, kung nakafocus ka sa Panginoon, maintindihan mo si Lord.
Amen. Kaya kapatid, dalangin ko, sa pag-worship natin sa Panginoon, ibigay mo pa rin yung todo mo kahit umuulan. Amen. Pwede po ba tayong tumayo? Sige po, tayo po tayo. At awitan natin ang Panginoon. Ayan. Pilit po. Mamaya po, babay na lang po, babay.